mo na siya ang sayo. Now, ang sex, ang pakikilawas, gasa ni sa Diyos sa mga ninyo. Gasa ni sa Diyos sa mga ninyo. Apan kung ang imong panguna-una, gigamhan sa kaulang. Sa kaulang, o ganing ni Pablo, mas maayo pa yung ninyo kaysa magsilaog ka sa kaulang. So, gigamhan ka sa kaulang, gitawag na siya o kanang perversion. So, dili ka na, you're not in control. Sex is a gift from God. Gihatag kini sa Dios within the bounds of marriage. O, dili ka niya kanang hinilas-hilas nga pamaagi sa gasa sa Dios sa pagpasanay sa katawhan sa kalibutan. Propagation siya. Although sex is also for propagation, sex in the like manner is also an expression of one's appreciation of your partner and your intimacy. Itawag nato na siya atong mysterious nga intimate. Mysteriously, the two shall become one flesh. Pero dili na siya maggawang sa imo. But if you practice that in the bounds of marriage, wala na siya problema. Kay gasa na siya. Pero dili na siya muna lang imong gihuna-huna. Matag karon o unya nga pagsalimuan ka na nga ang uban masturbate na lang. Okay. These are for ang uban mo indulge of pornography kay para makabaton o katagbawan. So, isa ni siya sa gilatin ni Apostol Pablo pagkaon, sex, o bisan unsa pangabutan nining kalibutan nga maghimo kanimo magawong ka na dili mao na hinuoy mag-control sa imuha nga dapat mag-control sa imuha mao ang atong Ginoo. Okay. Atong palawman. Kung ang cellphone dili ang cellphone na maoy mag-lord over you. Mag-lord over you. Dili ka na makahimo sa imuhang trabaho kay na gawong ka na sa cellphone. Naadi ka na. So, although wala man na history ng cellphone, but it talks about anything that controls you. Nga dapat mag-control lamang ginuta sa tuwa ang Ginoo. So, anything that takes the place of God as in control of your being becomes an idol. Nahimong idol. So, cellphone. Bilyar. Wala dautan sa bilyar. Pero kung di ka na makahimo sa imong trabaho, kaya magbilyar ka na, Hindi pa mayo. apo. Kung ang imong apo, muna nag-control, di ka na makahimo sa imong buluhaton, kaya i-control ka na sa imong apo. Balay. Balay. Ako sa balay. Balay. Kung ang among balay, maoy, nag-control na mo, dili mi mo extend rin pila ka nang balik dahil minito. So, na siya nag-lord over us. Anything other than the Lord Himself that controls us is a form of idolatry. Is a form of idolatry. Makinom na kinig cellphone, this becomes an idolatry sa imuha. Kung dili na nimo makontrol. Ikaw na i-control, just like coffee. Kung ang kape na mo na mag-control sa mua, na dili na ka mahimong produktibo,
na may bahala ko isimba basta kayo magkape ko, mo na siya another story. So, mo nang Latin ni Apostle Paul rin. Ang example na niya, kaning mga very common kayo nga nag-take full control sa tuang kaugalingon o sa tuang lawas. Ilatin lang niya rin. Ingon niya nga, anything, verse 12, ha? You say, I am allowed to do anything, but not everything is good for you. Dili tanan. So, wala yung nako. Halimbawa, sa usa ka lugar, kung bawal ang kape dito, although allowed ko mo inom og kape, pero kung makato ko sa ka lugar, dili siya kanabang sa ang mo inom og kape. Sa ilahang pamunaw na sa sala. Sama nga sa to asala ang adultery. So kung sa ang adultery sa tuwa, sa ilahan dili sa ang sala dito pag-inom og kape. So kung muadto pa sa lugar nga sa ang pag-inom og kape for the sake of the people ni atong lugara, dili ko mo inom sa kape. O kay sa ilahan di man sa ang adultery, still again, I will not indulge in adultery because it is against the word of God. Consideration. Saan tayo niyo po to? Sa ilaha, pwede man sila sa tribo bitaw, dito sa amo ang ginatukan sa bukid. Naaman sila tagutlo, tagupat ka asawa. Kanang mga nitibo nga isaka diya sa bukid nun. Boundary Davao o bukid nun. Kay ang gitawag nila o duway. Halimbawa, ako asawa ng pastora. Dungagan. Kaya ang nitibo, ang ilang practice dito, ang mga asawa maoy magtrabaho. Ang bana, magunit ng bangkaw, magluyon o iro. So ang asawa maoy magtanong, tanan, paginabuhi. So, kapoy man ang usa ka asawa, may ang asawa sa sana na may isang kababae dito. Idugang to nimo para mahimo nimong asawa. Kambyuhan na itong kabayo. Para idugang, para mahimong dugang sa asawa. So, ang first wife, mao ang senyora. Katong second wife, katong idugang, Serban. Sunod-sunod. Tanto, pwede upat, lima, puras lungas na kay kabayo. Ikambyo. Ilahan na siya nga practice. Tradisyon. Ilahan na siya nga native nga practice dito sa ilaha sa bukid. So, gitanaw mo nato na siya sa balang kasulatan nga sa dihang nga wala ka pa sa Ginoong Hesus na govern ka diha ni anak nga mga pagtulunan. Apat sa dihang naa ka ng Ginoong Hesus, mahimo ka ng bagong binuhat. So, di mo itong sa ka, hindi mo nga sa pastor. Kung saan man kaya naamang po yun. Pero ito, tulo yung asawa. Biyaan siya sa isa. Nananriduhan niya kasawa niya. Una, yung kadawa niya, pastor. Asa may, karista naman ko. Asa may akong biyaan ani. Hindi ko patay. Kasi matigpasay nila sa mabiyaan. Hingo na ko siya nga, ano na lang siya ito. Karoon nga nakabalo ka na sa Ebanghelyo sa maayong balita. Ayaw biyae, kaya naman kayo responsibilidad doon sa iya, ha? Pagatiban, sa imuhang, pag-provide sa iya mga pagkinahan. Ayaw biyae, pero ayaw ng pagdugang. Dili ka naman puno, gusto na. Diyan na ka na lang tama na ayaw na pagdugang because you have heard the gospel. Correct. Kung sa to apa, sa legal ka termino, kabalo man si Bartiro Ani, walay balaod nga retroactive ang implementasyon. Walay balaod nga retroactive. So, present and onwards.
So, karon nga nahibalo ka nas kamatuoran, kaya naa naman yun na unless na lang, yun ako, unless na lang, nga ang Ginoo nag-convict sa imo, o nag-convict sa imong asawa, nga magbulag mo, then that is it. That is it. Pero if you're asking my opinion, I would say, dili ka pwede mag-abandona sa iyaha. Sa iyaha. Okay. So, that's in the realm of kana tawag na ko natives. Sa presente nga kahintang po, naman good po yung issues nato na ginatubang nami isa ka kanang Kristohanon po dito sa buong lugar sa Labaw. Wala pa siya ng Kristohanon na ang iyang asawa ng laki ba? Naglain, bidiyaan siya, ang asawa. Siguro mga 15 anyos na nagbulag siya sa iyang asawa. Bidiyaan siya, niya. Pagkauman, wala pa siya ng Kristohanon, nakakita siya o kada nahimo niyang kapika sa kinabuhi. So, nag-asawa sila. Nagpuyo sila as magtiayon. Wala lang sila yung papilis. Ang ilang papilis, katong giingon ni Moses katong mubulag ang imong asawa nimo, maghimo ka og kasulatan, separation. So, ingon niya, pastor, na nanapaw ko ani. Ingon na ako, sa Bible, bisan o wala kay akto sa gilawan sa katao, naguna-una pa lang ka, tingol sa pa lang imong kagana, nag-act ka na o pagpanapaw. Act ka na o pagpanapaw. Yun na plastar ang Bible sa matod pa ni Jesus. So yun na ako, ang imong asawa na nibiya nimo kay sa Bible, kung ikaw Kristohanon, imong bana dili Kristohanon, dili makapwede mong bulag sa imong bana nga dili Kristohanon. Kung ang bana mong bulag nimo, wala kay mahimo. Pero dili ka mo pwede mong bulag kaniya sa imong bana nga dili Kristohanon, nga Kristohanon ka. Kung dili nyo kaniya, unless na lang nga imong bana mauwi mo bulag nimo. So yun ako. Gara, sa Korinto, ato na matin sa, I think sa Kapitulo 8. So yun ako, kung sa inyong pagpuyo, kaya nagbulag naman din mo sa inyong asawa, ang pangutana, nakapanapaw ka ba? Sa inyong tanaw, nakapanapaw ka ba? So yun ako, sako lang una. Ang technical term sa pagpanapaw, kani, akong asawa, kani akong asawa. So, kung nagdugang ko diha, gitawag nato na siya o nagsapaw. Halimbawa, sa ilang kaso, nagbulag sila. Siyang asawa nga, Kanhin, no? Nagkristohanon siya. Nakaka-plug siya sa Ginoo. Ay, so wala pa siya nagkristohanon, nagkita siya ng asawa. Unya, nagpuyo sila, isip pamilya. Sa dugay ni Hikayon, dugay siya nagbulag siya ng asawa, nagpuyo siya sila pamilya. Karon kaya nagpuyo naman sila. Unya, minyo man siya sa una, nagbulag mo din ng asawa, nagkatag usulan. Ang pangutanan karon, nagsapaw ba siya? Wala. Nagsapaw, doble man nga kuwan. Oh. Panapaw. Wala. Bulag na. Ang sapaw, while minyo ka, nagdugang ka, Kung isa. nagsapaw ka. Kung akong sarina, tubuon na ako ni, magsunod kong bag-o, nagsapaw ko, wala. Wa ko nagsapaw. So, technical yun siya kaayo
in relation atong kaso sa katong sa mga nitibo sa bukid. Katong iyon atong nga nitibo mo nang iyon ako ang atong buhaton magpadayon untas pagpangalagad sa Ginoo. Nitibo padayon untas pagpangalagad sa Ginoo kay bisan ako na ako'y among kaugalingong panguna-una. Pero pag abot sa panahon ang muhimo sa paghukom Ang Ginoo. ang Ginoo. Amen. Kaya pwede man ta moingon nga nagsapaw siya, bisan o nagbulag na sila, pwede po na siya. Pwede po nga, wa siya magsapaw, kay wala naman itong usa. Mga panguna-una na siya sa gitawag na ito, tawhanon ng mga panguna-una. So yun na ako, personal na ako lang personal. Wala na ako nag-isulti kay aron i-justify. Ako lang ni siya ang panguna-una. Sa ako lang, pagtimbang-timbang, na wala ka nagsapaw kay nagbulag naman mo, wala man ka rin balik sa iya. Wala naman po mo nagkupan. Nagudhi man siya. O, nagbulag naman mo sa lugay na higayon. Kunya, nagkakaplag kang asawa, kunya, nagkristohanon ka. Kung bisan pag wala ka nagkristohanon, nakita kang asawa niya, nagbulag naman itong asawa niya, nangita na kung kaglain, kana, sigurado yun na. Nanapaw na siya. Sapaw yun na siya. Bisan, manana ng kahintang sa ako ang pangunahon. Ako ang pangunahon. So, mo ni siya ang mga isyo na tubag ni Apostol Pablo kaniya to sa Corinto. O, mao ko siya ang mga panghitabo na kanang presente sa ato ang kapanahonan karon. So, kung doon na may mga kahintang asama ni Ana, walay usak ka nato nga naay katungod nga mo judge. Wala tayo katungod sa paghukom kay bisan si Jacob nasayop siya sa iyang unang asawa sa pagpili sa kay Leah. Leah o kay Raquel. Oo, tugutan siya sa pag-asawa sa kay Leah. Raquel. Raquel, kay di man pwede magminyo ang magmangkod. Ang magwang, kanya ang manghod. Slow man to. Si Abraham sa iyahang bondwoman nga si Hagar while naa siya kanang asawa nga si Sarah. Okay. Pero dili ka hukman sa Dios niya na ang Diyos lang maghukom, dili ta maghukom. Pero doon na siya gitawag nato kanang adverse nga consequence. Kaysa dihan nagminyo si Abraham kay Sarah, o nagkanak siya kay Hagar, ang adverse consequence, mao ang enmity sa kaliwatan ni Hagar kay Ismael mo ng mga Arabo karon. They are always at war. Mo na siya ang resulta, consequence sa Naguna nga desisyon. sayop. Ang tawagon na to, sayop na pagtimbag-timbag. Actually, alis ba yung motibo ni Abraham? Kaya yung motibo siya nga, kaliwat sa Ginoo niya. Ang akong asawa, igulan lang sa bason, di na mudugo. Dili si Hagar. Basig kini si Sarah. Siya ba? Ay basig kini si Hagar. Mao ang kaumuton sa Dios nga No. kada ko makakuha ko kaliwatan. Motibo ay Motibo sa tao. walay dautan na motibo si Abraham. Pero sa iyang maayo yung motibo. Pero sa aksyon, nagresulta siya o dili maayo. So, sa kaso sa among pastor, dili yung malikayan nga ang anak ko niya sa unang asawa
nga nagbiya sa yaha, kung ang anak niya siya asawa karon nakapuyo niya, nagiilan niya, nga iyang asawa, o nagkapinunanon siya, wakil siya na may kugigit siya, dili man ni kaya nga na ay conflict. Naa siya ay conflict. Resulta na siya. Di nato na siya malikayan. Resulta na Consequence. siya. Si Jacob, iyang asawa, Pero pag itong babae nga, gipangayuan sa Ginoo og tubig. pasipadaan sa iyang anak. So there is always a conflict. Si Jose, iyang pinalabi nga anak niya sa kay Raquel, kay Raquel, si Joseph. So nahimong gitamay sa iyang mga so that's the conflict. That's the conflict, the serious conflict. Dili nato na siya malikayan. But judgment wise, I cannot judge. But since God is gracious, I think, with Jacob, I think, pwede mo siya maging gracious sa tuwa for as long as wala sa atong pagkakaplag sa Ginoo, wala na ta nagsapaw. Wala ka na nagsapaw. Although, minyo ka, nagbulag, nagpuyo mo, isip magtiayon, wala na po siya balik sa asawa, wala na po siya tilaw-tilaw sa asawa dito ng bibiyaan. Unya, nagpuyo na mo, isip magtiayon, for as long as walay another third party, there is no sapaw. Sa ako ay hindi. Wala siya act. Wala siya act o pagpanapaw. Ang stricto ang Ginoo, si Jesus, kaingon niya, ang kahilas. Kahilas sa imong pagpati. Bisan pag wala ka nag-act of sexual act, consummation of sexual act. Pero sa imong huna-huna, nagpasilaog ang kahilas o ang kaulan, you have an act of adultery. Diba? Kita nato na siya. This is the issue of Corinthians chapter 12. So, ingon ni Apostol Pablo. Angay na itong masabtan nga, kung doon na may mga kahintang nga sama ni Ana, naman tayo kaugalingon God nga gitawag na ito analysis. Tawag mo ng analysis. Natay kaugalingon na itong analysis. Ato na rin siya kaugalingon. At the end of the day, God will always be the final. Amen. Let's say, along the way, napakyas mo ka, how mo ito siya lang kahit pa sa iyo. And if, matuloy ako sa nato, kung ugaling, konbiktado man dyan ka, nga ang Ginoo nagsulti ni mo nga biyain na siya. Ayaw pagsupang sa Ginoo, biyaan ni siya. Pero kung imo lang una nga, unsa kahay isulti sa mga tao sa akong kahintang, ay dili ang Ginoo ang imong final judge. Ang imong judge, ang tao, dili ang Ginoo. So, kung ang imong pagpuyo karon, dili mo kasado. Ninyo ni siya, nagpuyo mo. Kung ang imong pagbiya sa iyaha, kay unsa isulti sa mga tao, amali na siya. Kay bisan pagkasado mo, nagpuyo mo, nagi na masulti ng mga tao. Nagi na siya nag-isulti. Your action is not based on what people will say. Your action should be based on what God says. Diha nimo. So kung nabati yun nimo ang Ginoo ng Ginoo, biyain og 100%, 1%, you are sure that it is God telling you, then do so.
Pero kung wala man lang ka gisultian sa Ginoo ang imo lang pagpati kay unsay sulti sa mga tao, mali ang pasinganan nimo sa lahat. No? Reaction kabalo ko nagpanikan gyud mo ani.